Sige Thank you, po. Sir. Okay, Arlene po, noted po dun sa key takeaway nyo regarding po doon sa grace, na full grace po talaga sa Panginoon at wala pong grace sa mga tao. Pasensya na po kung curious lang po talaga akong itanong sa inyo about the narrative of the transgender. Alam ko po medyo malalim po o medyo mahabang discussion po ito. Pero ano po ba ang masasabi ng stand po ng Bible regarding transgender? Okay, basahin natin yung basic Bible verses. Saan tayo babagsak? John 3:16, kapatid. Ito kapatid, mababanggit ang transgender dito, John 3:16, ang linaw, kapatid din naman. Sabi rito, no, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tanungin kita, kapatid, ang transgender ba ay tao o hindi? Tao po, Pas. O, ang tanong, mahal ba ng Diyos ang transgender o hindi? Mahal po, Pas. Ayon dito sa verse. Opo. Okay, kung ang transgender ay kasama sa sangkatauhan, ito yung pangako kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ngayon, upang ang sino man, pag sinabing sino man, kasama ba ang transgender dito, kapatid, o hindi? Kasama po, Pas. Sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Hindi rin mapapahamak kahit transgender. Kundi ano daw, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit transgender ka man o hindi, kahit transgender ka, may pangako sa iyo, manampalataya ka lang kay Kristo, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Amen ba, kapatid? Amen po, Pas. How about po yung halimbawa, gumagaw kasi yung nabanggit po nung Alvin Aragon about doon sa word na karumal-dumal. Siguro po, I'm not sure what is referring to pagpatol po sa kapwa-tao, sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. Okay. Okay, ganito yan Una sa lahat, ang nakakagawa lang niyan kapag wala pa sa Panginoon, kapag unbeliever pa. Okay? Okay. Ngayon, halimbawa, may sitwasyon kang ganito, pumatol ka sa kapwa mo babae. Halimbawa lang, wag naman sana. Halimbawa lang naman. Ay, hindi naman po ako, Pas. Curious lang po talaga ako doon sa mga trans. Kasi meron po kasi akong mga kaibigan halimbawa na lang naman. Opo, Halimbawa opo. lang naman. O sige, mag-iba tayo ng example. Halimbawa, si A. Etong si A, si Alpha, pumatol sa kapwa niya lalaki. Halimbawa, ganun. Ang tanong, eto ang problema. Nung na-born again siya, nakakilala siya sa Panginoon, ang tanong, kaya ba siyang tanggapin ng Diyos o hindi? Tanongin kita, kapatid, kung ikaw ang Diyos, tatanggapin mo ba siya o hindi? Tapos na po, noong nakaraan na po niya, Okay. definitely tatanggapin po. Of course. Biro mo, no, tao ka lang. Makakaya mong tanggapin. Pero yung lumalang sa'yo, syempre, mas the best. Kung ikaw ang taong kayang tumanggap ng transgender na tao para maligtas, gaano pa kaya yung lumalang sa'yo? Yung gumawa sa'yo? Yung tunay na Diyos. So, ibig sabihin, tanggap ng Diyos yung mga taong yan. Pastor Opo. Ano po pa sa halimbawa po natanggap po nila yung Panginoon, pero they still continue their existing relationship. Halimbawa lang po, Pas. Okay, so tandaan po natin, ang pagbabago po kasi ay hindi naman po agad-agad. Okay. Doon papasok yung grace ng Diyos. Kasi ang usapan kasi, kapatid, ganito, no? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eto, kapatid, bibigyan kita ng magandang example. Si Alpha na born again. Ito, kapatid, si Alpha na born again. Tapos, patuloy pa rin siya saan? Sa relasyon niya sa kapwa niya lalaki at minsan nagsisex pa rin sila, kapwa sila lalaki. Ang tanong, kasalanan yun o hindi? Kasalanan po, Pas. Okay. Ngayon, ikumpara natin sa iyo. Ikaw ba nagkakasala araw-araw o hindi? Opo, Pas, nagkakasala po. Ano ang pagkakaiba mo kay Alpha sa iyo?
May pagkakaiba ba kayo? Sagutin mo ako, Ate Arlene. Kung ikaw ay nagkakasala araw-araw at yung si Alpha ay nagkakasala dahil nakikipag-sex pa rin siya sa kapwa lalaki, gayong Kristiyano na kayo pareho, ang tanong, anong pagkakaiba ninyo? Wala po kaming pagkakaiba kasi hindi naman po sa bigat ng kasalanan ng nagawa ng isang tao. Exactly. Pareho kayong makasalanan, ka-level mo pa rin siya. Siya ay nagkakasala at ikaw ay nagkakasala. Kaya walang dahilan para husgahan natin yung mga taong ganyan. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano na at nagkakasala ka pa rin, ibig sabihin nun, kapatid, kung siya ay ganun din, pareho din kayo ng pagpapalang tinatanggap. Naniniwala ka ba ron, kapatid? Opo, Pas. Ikaw ba pinagpala o hindi? Pinagpapala po. Nagkakasala ka o hindi? Nagkakasala po. Ngayon, kung si Alpha ay nagkakasala, posible rin ba na pagpalain pa rin siya ng Diyos o hindi? Kung tinanggap niya po ang Panginoon, O yun nga, tinanggap nga niya ang Panginoon pero patuloy pa rin siya sa pagkakasala ngayon. Ang tanong, pagpapalain pa rin ba siya ng Diyos o hindi? pagpapalain po. Bakit? Ano ang basihan natin? Dahil tinanggap na po niya ang Panginoon ng kanyang tagapagligtas. Iyan ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Iyan ang totoong sinasabi ng Biblia. Walang maliit na kasalanan, walang malaking kasalanan, walang small sin, walang cardinal sin, walang master sin, walang maliit na sin. Pag sinabing sin, kasalanan. Tinan mo, no, itong sila Alvin Aragon, sila ano pagkakaiba nila sa mga taong inuhusgahan nila? Pare-pareho lang naman tayo makasalanan. Yung pinagmamalaki nila na sila ay umiiwas sa kasalanan. Hindi na siya addict. Pero yung ginagawa niya, nagja-judge siya ng isang tao. Ano pagkakaiba nun? Kaya ang big idea dito, mga kapatid, maliit man o malaki, makasalanan pa rin tayo. Wala pa rin tayong pagmamalaki sa Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Ang problema kasi sa ating mga tao, sinusukat natin ang kasalanan, pero sa mata ng Diyos, nag-masturbate ka man o nag-isip ka ng masama sa babae, kasalanan pa rin yun. Pareho pa rin kayo makasalanan. Ngayon, dito papasok si Kristo. Kapag na kay Kristo ka na, kaya ka ipagtanggol ni Kristo sa iyong kasalanan at pinatawad. Basa, Hebreo chapter 9, verse 12. Sabi rito, no? Minsan lamang pumasok si Kristo dakong kabanal-banalan at sapat na hindi dugo ng kambing. Ano daw? Hindi sarili niyang dugo ang kanyang hinandog para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang kailan daw yung kapatawaran? Magpakailanman. Pinatawad na ng Diyos yun. Aaron, dahil bumalik si POB, ang tanong, dapat ba tayong umabuso sa kasalanan? POB. Nasaan na si POB? Dapat ba tayong umabuso sa kasalanan? Of course, hindi. Subukan mo umabuso sa kasalanan. Subukan mo mangaliwa sa asawa. Sige, may pagpupulutin ka. Oh. Subukan mo Amen nga. po, Pastor. Yun po, kapatid, ang ibig ko sabihin. Ang problema kasi sa ating mga tao, may level tayo ng kasalanan. Sa mata ng Diyos, maliit o malaki, kasalanan pa rin yun. Totoo po, Pas. Kaya wala rin tayong pagkakaiba sa pagiging makasalanan natin kasa sa isang lalaki na pumapatol sa kapwa lalaki, kapareho lang natin sila. Sangayon ba kayo, Ran? Amen Yes, po, Pastor, Pas. Noted tama. po. Tama po. Opo. Amen po. Tama po, Pastor. Amen po, Pastor. Parehas lang po kasalanan tayo. Oh, hindi nga Amen po. hindi nga sige. Hindi nga kayo nangangaliwa sa asawa, hindi nga kayo pumapatol sa kapwa nyo kasarian, pero nagsisinungaling naman kayo. Pero ang yabang-yabang nyo rin minsan chismosa kayo. Ano pagkakaiba nyo doon? Parehas lang po, Pastor. Tingnan nyo, di ba? Sige nga, taas ang kamay dito na hindi nagkakasala. Magsabi ng amen yung hindi nagkakasala. Pastor, makasalanan tayo lahat. Yung ROG po, Pastor, hindi na sila nagkakasala. Pastor.
Kalukuhan yan, sinasabi nila. Pastor, pwede ba isipin na lang natin ROJ, River of God yun ah. ng pagkakasala ay magkaiba sa pagkakamali. I mean, nagkamali ka, yung simpleng, pero Hindi. nagkasala. Hindi, pre. Hindi mo pwedeng i-level yun. Ang pagkakamali, kaya nga, di ba ano ba meaning ng sin? Ang sin is error, mistakes. Ganun din yung synonym din yung pagkakamali, pagkakasala. Pareho din yun, kasalanan pa rin yung pati. Oo, parehas lang po. Iniisip ko kasi, Parehas lang, diba, Pastor. kasi pag under the law ka, iniisip mo lagi since na-realize mo na pinatawad na tayo, hinako na ni Kristo yung kasalanan natin. So, yung simple kasing pagkakamali, minsan pag iniisip ng iba, natasa na kasi by grace na tayo. Parang big deal. Kasi ang tao lang naman na nagle-level ng kasalanan, pero sa mata ng Diyos, iisa lang ang kasalanan. Kapag nagkamali ka, kasalanan na yun.